Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz, Paris, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Lawrence Marion Luarca, nakatira sa Meralco Village, Taytay, Rizal, ay ikakasal kay Abigail Idnalino, nakatira sa Chera Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa October 18, 2024 sa Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist, Diocese of Antipolo. Magsilhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan. Sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib, dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla, una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkaluban mo ng iba yung paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaignawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap at paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapaglaganap ng iyong salita at tagapagsaligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo, dinggin ng aming mga dalangin. Nawa, mapuspos na maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mananampalataya at ang simbahan. Sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay religyoso at religyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna sumandali. Nagpalang hapon sa lahat. Ngayon ay ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang pagpapala, hindi sumpa, kundi sa Diyos lamang mananalig. Ipinapaalala sa atin ngayon na ang simbahan ay likas na may katangiang misyonero. Sa mula't mula, isinugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad para mangaral ng Ebanghelyo, magpaalis ng masasamang espiritu, at kumalinga sa mga mahina at may sakit. Napakalaki nitong tungkuling
malamang na tanggihan at tutulan. Ngunit di ito dapat maging dahilan para manghina ang ating kalooban. Kundi, dapat pa ngang magpasigla para tayo magsikap habang nananalig lamang sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos at ng Kanyang salita. Ang kahinaan ng krus ay higit na makapangyarihan kaysa anumang kayamanan sa daigdig. Tandaan natin ito ngayong nagsisimula tayo sa pagdiriwang ng Eucharistia at ialay natin ito lalong-lalo na para sa mga nasa larangan ng kani-kanilang misyon. Magsitayo na po ang lahat at atin na pong simulan ang banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo para sa ating mission spirit, sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating komunidad. Manalangin tayo sa papasalamat ni na Maureen Pastor at manalangin tayo din sa mga kaluluwa sa ating mga kapatid, lalo na si Christina Dagdag at mga kaluluwa sa purgatory. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo.
tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapatangawanan, ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Si Amos na isang dating pastol na taga-Tekoa sa Huda ay naharap sa gulo sa hilagang kaharian na ipinagdalhan sa kanya ng Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan ay ibinigay sa kanyang misyon. Siya'y ipinagtabuyan gaya ng isinasaad sa pagbasa ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias ang saserdote sa Betel. Si Amos, bulaan kang propeta. Magbalik ka na sa Juda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka na manghula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta. Hindi ko to hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng punong igos. Ngunit inalis ako ng Panginoon sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagparaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas.
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niyang yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sa anyo ng isang maikling panalangin, ipinahayag ni San Pablong lahat ng pagpapala ay nagmumula sa Diyos Ama, nakasentro kay Hesukristo at natutupad sa Espiritu Santo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakipagkakaisa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangam pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang-una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos niyang marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak sa pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapatid, kung nasundan po ninyo ang mga pagbasa last Monday until yesterday, kung nagsisimba kayo araw-araw, or you have that habit of reading the daily gospel and the readings, makikita po ninyo that all their readings ay nagtatalakay lamang po sa isang paksa. At yun po ay ang tawag ng Diyos. They all explore the concept of God's calling. In connection to this, all of our readings today, sa 15 linggo ng karaniwang panahon, ay nagtatalakay sa kung ano ba ang tawag ng Diyos. What is this calling or call that God is calling us to do? Sa unang pagbasa, God calls Amos to be a prophet upang magsalita para sa kanya. In other words, upang mangaral sa mga taga-Israel tungkol sa kanya. At ano naman ang kanyang ipinangaral? Amos preaches repentance to Israel. God calls Amos upang mangaral tungkol sa kung gaano kahalaga ang pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. Repentance. Sa ating ebanghelyo naman ngayon, si Jesus ay nagpadala ng 12 for the same reason as the first reading, a call to repentance. Isang tawag na tatalikdan ang kasalanan. As we heard in the gospel today, kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Sa kabilang dako naman, ang ikalawang pagbasa ngayon shows us the fruit of repentance. Ipinakita sa atin ang bunga ng pagtalikod sa kasalanan. Ano nga ba ang bunga? Ang sabi ng ikalawang pagbasa ay, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. In other words, ang bunga ng repentance ay ang pagpapatawad na galing sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. The fruit of repentance is forgiveness that comes from the richness of His love for us. So the bottom line from all of our readings today is that ang pagpapatawad pala, nandun na. It is already given
sambayan ng pinatawad, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Ngunit, mangyayari lamang ito sa atin, itong pagpapatawad will take effect on us kung tatalikuran natin ang kasalanan. Dahil po ang kasalanan, by definition, ay siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sa madaling salita, if sin, what separate us from God, ang repentance naman po will unite us back to God. So to answer the question above, the calling of God pala is always about the call to repentance. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na sana po, tatalikuran natin ang ating kasalanan dahil ang kasalanan talaga is the great wall that stand between us and God. And we need to destroy this wall, itong malaking haligi na naghihiwalay sa atin sa Diyos through repentance. Dahil kung hindi, masasayang lang talaga ang sobra ng grasya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. At kung wala ang grasya ng pagpapatawad, imposible po ang kaligtasan. Without the forgiveness of sin, salvation is impossible. As I was reflecting on the readings today, I couldn't help but remember one of my experience before as a seminarians. Naalala ko po nung ako ay isang seminarista pa, I was on the postulant stage at that time. As a seminarian, we are encouraged to do our monthly confession as much as possible monthly. So I always go to confession every month faithfully. And then one time, nasa confessional box na ako, pero before the proper confession happens, sinabi ko po sa pari, Father, napapagod na akong mangumpisal buwan-buwan. Napapagod na ako kasi na-realize ko na paulit-ulit lang pala ang kasalanan na kinukumpisal ko. Alam niyo yung parati akong nangungumpisal, pero wala pa rin akong pagbabago. Ganon pa rin ako, isang makasalanang tao. No repentance. Alam niyo po, ang sagot ng pari ay siyang mas nagpalalim ng relasyon ko sa Diyos at ng aking bokasyon. I could still vividly remember what he said. Sabi niya, Anak, kailangan mo lang maintindihan na hindi po binibilang ng Diyos kung ilang ulit mo ginawa ang isang kasalanan. Ang binibilang ng Diyos ay kung ilang ulit kang bumangon at bumalik sa Kanya galing sa pagkakasala. Speechless. Nasabi ko na lang po talaga sa sarili ko, ganun pala talaga ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nakikita ang ating kasalanan, kundi ang Kanyang pagmamahal. And then I ask myself, and sana din po, you ask this to yourself, what do we do to this kind of love we receive from God? How do we respond to it? Mga kapatid, in this 50th Sunday in Ordinary Time, God is calling us to repent by focusing on His love but not on our sins. At nasaan po ba ang pagmamahal ng Diyos? We can always find God's love today in the sacrament of reconciliation. Ang pagpapangumpisal po. Yan po ang malaking grasya ng Diyos. Sobrang laki na walang sino man ang mangungumpisal na hindi pinatawad ng Diyos. And ultimately, we can find this great love in the Holy Eucharist. Sa Eucharistia po kung saan ang pagmamahal ng Diyos ay umaapaw na walang sino man sa mga nagsisimba ang hindi nakakatanggap sa mapagpatawad na pagmamahal ng Diyos. Kaya parati ko pong ina-encourage sa inyo, kahit anong mangyari, magsimba lang po tayo.
Kung kaya sa oras, araw-araw. Dahil nandun po sa Eucharistia, nag-uumapaw ang grasya at ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, mahirap talikuran ang kasalanan. Dahil in one way or another, nagkakasala talaga tayo. Pero sana naman po, huwag po nating gawing kaibigan ang kasalanan. Mahirap ang mag-let go at magbago, pero huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po nating sukuan ang ating mga sarili na kaya nating magbago dahil kahit kailan, hindi po tayo sinukuan ng Diyos, even to the point on the cross. Kaya po nating magbago dahil andito lang parati si Kristo sa banal na Eucharistia upang tayo ay yakapin ng kanyang pagmamahal na walang pagmamaliw. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang tanda ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan. Patuloy si Jesus sa pananawagan sa gawaing apostolado sa ating lahat. Ipanalangin natin ang lahat na nagpapalaganap ng kanyang misyon at ang mga nakikinabang sa kanilang magandang gawain. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, naway manatili itong tapat sa misyon nitong mangaral ng pagbabalik loob at labanan ang lahat ng kasamaan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan, naway buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihan politikal, sa halip na sa mga pagpapahalagang moral, naway lagi nilang alalahaning iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa krus. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga naatasang maglingkod sa misyon sa ibang bansa, naway agad silang makatugon ng buong puso. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng misyoneryong tinanggihan, naway huwag silang panghinaan ng loob, kundi magalak silang matulad kay Jesus na di tinanggap at sa halip pinaghirapan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, ay mapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling intensyon
at lahat ng intensyon sa misang ito. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Panginoong Hesukristo, alagad ng Ama, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumika, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang buhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
aming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin imong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, inawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sukunin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang sambayan ng pinatawad ni Kristo, magbigayan tayo ng kapatawaran at kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinabagasalo sa piging na banal ay makatatanggap nawa ng bunga karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Paris. Ikalawa, bilang paghahanda at pag-umpisa ng kapistahan ng ating patron na si San Lorenzo Ruiz ngayong darating na Setyembre. Gaganapin mula July 28 at sa lahat ng linggo hanggang Setyembre 22 ang ating pagbibigay parangal liturhikal sa ating patron. Ang Novena Prayers ay darasalin sa lahat ng misa tuwing linggo, kasama ang anticipated masses. Sa July 28, pangungunahan ng ating Paris Administrator Reverend Padre Lucas Sasmito, SCJ, ang High Mass sa 10:00 ng umaga. Ang ating Mass sponsor naman ay ang UP Professors at ang Ministry of Altar Servers. Ang lahat ay malugod na inaangyayahang makiisa simula sa July 28 sa banal na misa sa pagsisimula ng ating paghahanda sa kapistahan ng ating patron. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan at maging propeta ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Salamat sa Diyos.